Lo, 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 lo. Wala na? Lo, lo. Okay, good morning sa bawat isa. Good morning sa meron bang tao sa Zoom? Wala. Okay, welcome po sa ating pananambahan sa umagang ito. Pwede ba natin kumustahin ang ating mga katabi? Kumusta ang ating mga buhay? Naging pagpapala ba ang Panginoon sa atin? God is always good. Okay, tayo po ay tumayo at bilang panimula, basahin natin ang salita ng Panginoon. Nasaan na tayo? Hanggang last. Six. Okay. Ako po yung mauna at sabay-sabay po tayo. Siyang sa Tagalog mo ilagay. Okay, mauna po ako sa sumunod po ang congregation at sa 46 ay sabay-sabay po tayo. Levitico 26 verse 24. Pitong, pitong ibayo pa ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong kasalanan. Kukulangin kayo sa pagkain kahit isang kalan ang paglulutuan ng 10 babae. Tatakalin ang inyong pagkain kahit hindi kayo mabubusog. Magsisiklab na ang aking galit sa inyo at ako na mismo ang magpaparusa sa inyo ng makapitong ibayo dahil sa inyong mga kasalanan. Wawasakin ko ang iyong mga altar sa burol at ang altar nasunugan ng insenso. Itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Sasalantayin ko ang iyong mga lupain at magtataka ang mga kaaway ninyong sasakop sa inyo. Sa gayon, mamamahinga ng mahabang panahon ang inyong lupain, samantalang kayo'y bihag ng ibang bansa. Ang mga may iwan doon ay naghaharian ng matinding takot, kaya't may malaglag lamang na dahon ng kahoy ay magkakandarapan na sila sa pagtakbo na parang hinahabol ng taga kahit wala naman. Mamamatay kayo sa lupain ng inyong mga kaaway.
Subalit kung pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasalanan ng kanilang ninuno at tanggapin na, na naghimagsik sila laban sa akin. Aalalahanin ko ang aking kasunduan kay Jacob, kay Isaac at kay Abraham. At aalalahanin kong muli ang aking pangako patungkol sa lupaing pangako. Gayunman, hindi ko sila lubos na pababayaan sa lupain ng kanilang mga kaaway. Baka kung puksain ko'y mawala ng kabuluhan ang kasunduang ginawa ko sa kanila. Ako si Yahweh na kanilang Diyos. Sabay-sabay, verse 26. Ito ang mga tuntunin na inutos ni Yahweh na ibinigay sa mga Israel sa bundok ng Sanay sa pamamagitan ni Moses. Okay, sagutin natin ang tatlong kasagutan. Katanungan nating una, bakit ako narito? Upang sambahin ang Diyos na buhay, ang hari ng mga hari, at Panginoon ng Panginoon. Bakit mahal ko ang church na ito? Dahil sa church na ito, tinuturo ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Ito, taas natin ating Biblia, ito ang aking Biblia, salita ito ng Diyos, binabasa ko ito, sinusunod ko ito, babaguhin ako nito, kaya minamahal ko ito, kasi hanawa ako ng Diyos. Let's pray. Panginoon na dakila, salamat po Panginoon sa oras na ito na muli kami ay yung tinipon sa lugar nito upang purihin ka at pasalamatan. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan na patuloy na pinapadama sa amin. Salamat sa buhay na kung saan na pinapahiram mo at hindi mo pa binabawi, Panginoon. At salamat sa kalakasan, sa katalinuhan, sa mga probisyon na amin natanggap sa isang linggo na naman, Panginoon. Maging ito man ay physical na materialis na amin nagamit and spiritual na buhay, Panginoon. Salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan. Nariyan ka upang ang bawat isa sa amin ay patuloy na ingatan at gabayan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat dahil lubos ka naming nakilala sa aming buhay. At dahil doon ay kami ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, Panginoon. Lord, ang lahat ng mga bagay na ito na iyong pinabot sa amin ay hindi kami karapat-dapat. Sapagkat nga sabi sa salita na ang lahat ay makasalanan, ang lahat ay nagkasala. But Lord, dahil sa iyong pag-ibig na ginawa sa amin, na ginawa mo para sa amin, kami ay may pag-asa. Kami ay malaya na makapaglapit sa iyo. Malaya kami makapagpuri sa iyong dakilang harapan. At malaya kami na makapagpasalamat sa mga biyaya na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na marapatin mo kami sa oras na ito, na maging karapat dapat kami sa mga bagay na aming mga gagawin. Karapat dapat kami sa pagtanggap ng iyong biyaya. Maging sa iyong salita na aming tatanggapin sa oras na ito. Lord, linisin mo kami sa mga nagagawa naming kamalian na hindi nakapagbigay sa iyo ng kapurihan. Ang dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng isang puso na handang tanggapin ang iyong pagpapala sa oras na ito. Isang puso na handang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, gabayan mo kami sa pangitan ng Banal na Espiritu, Panginoon, na ikaw ang siyang mag-cover sa amin sa oras na ito at ingatan kami sa anumang mga sagabal, mga suliranin
mga agam-agam, mga alalahanin, mga gawain, Panginoon, i-greet namin sa aming mga puso, isipan, at maituon lang namin ang aming gagawin sa iyo, Panginoon, sa mga oras ito. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, good morning po sa ating lahat. God is good. And all the time. Amen. Amen. So, praise God po dahil nandito po tayong lahat. And it's a new month. It's the love month. Happy February. Malapit na rin po yun. Pero praise God for this morning na binigay niya po sa atin. Let's continue to praise Him through worship. Let's sing Victory in Jesus. Technical difficulties po. Kamusta naman po ang bawat isa? Fantastic. God is good. And kamusta po yung linggo ninyo? Amen. Yan. May bago po tayong style designs. Praise God po sa ating successful commissioning ni Pastor. And we're now officially a mission work ng Bethany. So let's continue to pray for God's provision, God's protection din po sa ating simbahan. Sige po, let's sing. Start na po yan. Paulit po. Old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning and His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is through Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him,
has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me in His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Let's have another song. Faith is the victory. Encamped along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in vales below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road the saints above with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind spread, swept on o'er every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. On every hand the foe we find, drawn up in dread array. Let tents of ease be left behind, and onward to the fray. Salvation's helmet on each head, with truth all girt about. The earth shall tremble neath our tread, and echo with our shout. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. To him that overcomes the foe, white raiment shall be given. Before the angels he shall know his name confessed in heaven. Then onward from the hills of light, our hearts with love aflame will vanquish all the hosts of night in Jesus' conquering name. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world.
God be all the glory po. Pwede na po tayo makaupo. Okay, let's continue sa ating test and offering. Tayo po ay dumako na sa ating test and offering. And after this, tayo ay manalangin. Meron ba kayong naisip panalangin? May mga karamdaman? Ubos sipon dahil sa lamig? Kila Kuya Billy, wala naman may ubo. Babae. Gab, dito si May, may ubo kayo? May ubo? Wala. Katapos lang. Sipon. Tiksik na ulit. Okay. Urgent prayer request, wala? Flight nila, Pastor. Okay? Let's pray. Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil patuloy na nariyan ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, ang aming mga kapatiran na mayroong karamdaman, pisikal. Panginoon, alam po namin na ang lahat ng mga bagay na ito ay part ng aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil mayroong mga sakit na nararamdaman ang bawat isa. At dahil dito, Lord, ay na-acknowledge namin ang iyong kabutihan sa aming buhay. And Lord, patuloy mo pong igawad ang iyong pagpapala sa kanilang mga buhay na tanggalin ang kanilang pagalingin, ang kanilang mga nararamdaman sa oras na ito. And continues to heal ang kanilang physical and magandang kanilang mga spiritual na buhay, Panginoon. Continuous pagpalain at palaguin ang kanilang mga spiritual na buhay, Panginoon. At dalangin namin na ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng kagalingan sa pamamagitan ng kanilang mga gamot na tinitake at doktor na tumitingin sa kanila. At dalangin namin, Panginoon, sa oras nito na ikaw rin ang maggabay sa flight nila, Pastor, papuntang Davao. Ikaw po siyang nakakaalam ng mga bagay na ito. Dalangin namin na ilagak namin sa iyong palad ang kanilang safe and papunta at babalik na kanilang gagawin, Panginoon. At yung blessing din, Panginoon, ay igawad mo sa kanila. Madatnan nila ang mga tao doon na masaya sa kanilang pagdating. Dalangin ko, Panginoon, na gamitin mo sila sa mga tao na hindi pa nakakilala doon, na maging instrumento sila para makilala kanila bilang Diyos at sariling tagapagligtas, Panginoon. At maging sa aming nalikom na salapi, Lord, gamitin namin ito sa ikalalago na iglesyang ito, Panginoon. At mahiyag namin ang iyong pangalan sa lugar na ito. At dalangin namin sa mga kapatiran na patuloy na nagbibigay, Lord, help us na ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan, magbalik sa kanila ng katalinuhan upang magamit nila sa kanilang trabaho na pang-araw-araw, Panginoon. At pagpalain maging ang kanilang mga pinagtatrabahoan, Panginoon, na maging part sila ng aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Salamat sa pag-preserve ng aming mga trabaho. Lahat ng bagay nito ay aming dinadalangin sa tanging Panginoon ni Kristo, namin tagapagligtas. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom, ready, sing. Praise God from whom blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
Okay? Dumako sa ating mga announcement. And welcome and announcement. Yan, welcome kay Sister Mariel na nasa Zoom. I hope na kayo ay nasa maayos na kalagayan. Wala yung ating mga nasa ibang planeta, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. Tulog pa siguro sila. And welcome muli kila Kuya Billy, kay Brother Marlon, and sa mga bisita natin kay, anong pangalan mo? Ha? Kay Nathan. Welcome sa umagang ito. Patuloy namin kayong wini-welcome every Sunday na makasama muli. Ito po yung ating mga church event this February. Bethany Baptist Church, anniversary doon sa parang pinaka-mother church na natin. February 17 and 19, merong World Mission Conference. Next, meron pa? Ito yung ating mga ministry, heading by Pastor Ares Pacolio. Ang ating morning worship service every Sunday, 10. Sa afternoon is 2 p.m. Kung hindi kayo pwede sa morning, meron din tayong afternoon service. Para kung may trabaho kayo, kung may mga gagawin, especially kila Kuya Billy, kasi on-call ang mga to eh. And yon ang ating every Sunday, ang ating adult and kids Sunday school every Sunday at 9. Prayer meeting every Wednesday at 7 p.m. Choir practice every Friday. And kids, every Saturday meron po tayong tinatawag na Kids Good News Class. So kung available po kayo, lalo sa mga gustong magturo, kasi lagi na lang yung dalawa nakikita, si Pastor sa si Lelen. Sister Eunice, 3 sila. So yan, available po. Kung may po kayo, oras, sama po kayo sa amin. And saturation na rin every Saturday may afternoon. Ano ba yun? After ng kids, Okay? Salamat sa bulaklak. Huwag ko nang pasalamatan. Thanks for your beautiful heart, and we will serve. Tawagin ko ang ating choir para sa ating papatuloy sa umagang ito.
Amen. Yun yung sinasabing umulan, bumagyo, patuloy lang. Bawas-bawasan natin ang kakakape. Salamat, choir, for that we will serve Him. And today, salamat tayo. This is our first Sunday as mission work. No, maraming transitions ang nangyari, pero we believe that God is in control. And ang Diyos ay may plano sa ating lahat. Alam nyo, as I was contemplating, isip ko, Lord, bakit mo pa ba ako dinala dito? Bakit pa ba ito nangyari? Nasa time ko pa. No? But if we will not do it, isip ko, kung di natin to sisimulan, kailan pa? No? Kailan pa? Hayaan na lang ba natin na ganyan na lang lagi? So, salamat. And mamaya po, I just want to remind us na dun sa meeting po natin, last time sa ating business meeting, na mga nalikom na pera at mga nagamit para sa gawain ng Panginoon. We concluded with that meeting na magkaroon tayo ng commitment natin for our lot. Though hindi naman tayo pinapaalis, salamat tayo kina Nanay Babes, no? Salamat tayo sa kanilang buhay with Tatay Romy and Nanay Babes na pinapagamit nila tong property dito sa atin kung saan natatayo yung church building natin. Na ako gumamit ng church natin kasi church is us, no? Tayo yon. Ang church building natin, kung saan nakatayo, di naman tayo pinapaalis, pero it is wise na habang tumatagal din ang panahon, we'll invest for things na magagamit natin hanggang sa next generation. And that is the lot, no? Lot and building. Kung wala pang building, lot muna. Kung walang lot, commitment muna. Mamaya po, ibigay natin itong commitment slip natin. And I hope we've prayed for it. No? Magkano yung ilalagay ko, ibibigay ko sa Panginoon para sa lahat. Sa isang buong taon. Hindi lang, kanina, nung nakaraan niya, sinabi ko kay Sister Lloyda, sabi ko, alisin siguro natin yung 20 tsaka 100. Niya, okay lang yung pastor para sa mga bata siguro. No? But yun nga, napalalahanin tayo and we are being encouraged na Lord, increase our faith. Kung si pastor lang, lalagay natin mga 5 digits. Ayan. Inisip ko, saan ko kukunin yun? Saan ko kukunin yun? Ha? Saan namin kukunin yun, pastor? But that's the faith. No? Hindi pa natin nakikita, pero nandito at nananampalataya na, Lord, kaya namin to. Pagpapalain mo kami, hindi ba tayo pinagpapala ng Panginoon? Nagpapala tayo lagi ng Panginoon. Alam nyo, isa nga sa napansin ko nung sa Friday, nung paalis kami sa kinainan ng choir, kumain yan. Kaya nabusog yan, kaya ganyan yung kanta nila ngayon. Nabusog kami. Sarap pala dyan, no? Masarap doon, no? Panalo yung chicken. Paris chicken, magka-Paris pala, 2 chicken. Akala ko may Paris tsaka chicken. Try nyo rin. Maubusan tayo ng pera. Okay, napansin ko noong nakaraan, and kahit dito, napansin ko lang, na yung mga tao, pag umaalis na from parking lot, nagbibigay sila sa guard. And then doon ko tinitingnan yung mga bigay ng maraming tao, iba't ibang tao. And sabi nga ng iba, doon mo malalaman kung mayaman talaga isang tao, depende sa bigay. Hindi depende sa kanilang kinukuha, kundi depende sa bigay. And alam natin na mayaman ang ating Panginoon. No? At pinagpapala tayo ng Panginoon. And our faith will be tested, hindi sa mga bagay na dumadating sa atin, but ano yung marirelease natin. Wala namang ganyang pera si Pastor, pero we'll invest for that. Not just for me, not just for the church, but also for the next generation. That this church, this mission work will be a beacon na dito sa Quezon City. Nisip ko na nakaraan, kahit wala na po kami sa Balara, gamitin nyo pa rin po kami. Kung lalabas mo kami, doon kami malapit sa kina Tatay Peter naman tayo malapit para sila naman yung malate. Kasi pag nandito, yung mga malalapit na nalate eh. Sino ba yun?
Joy. Sige, let's pray po. Ay, let's all stand. Pray tuloy. Let's all stand and let's open our Bibles in 2 Kings chapter number 4. 2 Kings chapter number 4. Will please allow me to have this title for this morning, Don't Stop the Oil. Don't stop the oil. Basahin natin 2 Kings chapter number 4 verses 1 to 7. I don't know, andyan na po ba sila, Nanay Babes? Hindi daw sila makakonect. Hello po, good morning po sa inyo dyan. Tatay Romy, morning po. 2 Kings chapter number 4 verses 1 to 7. Sabay-sabay po nating basahin. And if you have your Bibles with you, please read it na may pause kung may tuldok. Pause pag may kama, and we'll enjoy the blessing sa verses na to ngayong umaga. Basahin po natin verse number 1. Ready? Read. Now there cried a certain woman of the wives of the son of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant, my husband, is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and that to be bondmen. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me. In the house. And she said, Thine handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil. Then he said, Go, borrow the vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out in all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. So she went from him and shut the door upon her, and she poured out. And it came to pass, when the vessels were full, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed. Verse number 7, Then she came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil, and pay the debt, and leave thou children of the rest. Let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you ngayong umaga for the wonderful singing, Panginoon. Salamat sa mga awitin na aming nakakanta, especially the faith that we have. It is the victory that overcomes the world, because you are the great God who overcomes this world, Panginoon, because of your death, burial, and resurrection. You made us victorious in this world. And even, Father, salamat sa choir, salamat sa mga verses na aming nabuksan, and even for this very moment, Panginoon. Help us to enjoy the feasting of your word. Help us to have focused minds sa inyong salita, and maging pagpapala ito sa aming mga buhay, Panginoon. At mabitbit namin sa pang-araw-araw naming buhay na kayo ang Diyos na may likha ng lahat, naglinlang ng lahat, Panginoon, lahat ng nilalang ay inyong nilikha, Panginoon. And Lord, we pray that as your people, kami ay maging good reflectors of your light, and ang pagpapala na aming mapakinggan ngayon ay ma-apply namin sa kanya-kanyang buhay. Salamat for each family that is represented today, even for mga nasa Zoom, Panginoon, for Mariel and for Atanasio family. We pray for them. We pray for your blessing, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Morning sa lahat. Don't stop the oil. Don't stop the oil. I'll start with number 1. Na makikita natin dito, since it's 11:11, Shopee na, no? 11:11. No? Shopee, yan daw. Don't stop the oil. Ano ba ito ibig sabihin dito? In the verses that we've read, unang, number 1 point, there is a predicament. Ano ba ang predicament? A difficult situation or unpleasant situation na nangyari. Ano nga number 1? Predicament. Ano ba yun? Problema. Problema na agad. Tingnan natin, problema dito. So in verse number 1, the Bible says, Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophet unto Elisha, saying, Thy servant, my husband, is dead. Unang problema, namatayan siya ng asawa. Baba natin konti, parang pahinaan konti siyang nag-feedback, please. Namatayan siya ng asawa. Pangalawa, tingnan natin ang kanyang mga problema dito sa buhay. Thy servant, my husband, is dead.
And thou knowest thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. May utang siya na hindi pa nababayaran. At ang pangatlo niyang problema, their payment ng utang na to ay kanilang or kanyang 2 lalaking anak. We don't know kung gaano kalaki tong pera na to na kinakailangan niya for him to pay or for her to pay ang kanilang utang. Pero it means malaki-laki to. Kasi kung pwedeng isa lang muna. No? Sino kaya iiwan? Dito muna si Jarvis and si Chris. Dito kayo, lapit kayo. Dito kayo sa taas. No? Example natin tong 2 batang to. No? Example lang, anak ko to. No? And may utang akong malaki. At ang ibabayad ko, kung maliit-liit lang utang ko, sinong gustong ibayad sa utang? Si Chris na lang? O si Jarvis na lang kasi kuya. At least kuya, alam na. Pero ang problema niya, 2. 2 anak niya yung utang. At yun yung ibayad. At okay lang kung may utang ka na walang maniningil. Okay lang sana, no? Pero sinabi sa verse, and the creditor is come. Nandun na si Kuya Arnel. No? Si Brother Arnel, andun na at sisingilin. But hey, listen, these things that we did in the past, hindi natin alam kung bakit nagkautang tong babae na to. Hindi natin alam kung ano ba talagang problema, bakit ikailangan niya pang ibayad. But listen, these things or those things that we did in the past or the things that we are doing today may ask for a payment. No? Ang mga bagay na ginawa natin or mga ginagawa natin ngayon will ask for a payment. Babayaran mo yan. It's either ibang tao, ikaw, pero kung utang mo yan, ikaw at ikaw ang magbabayad. That is why we ought to be careful for the things that we are doing today. Ingatan natin. You know what? Etong mga batang to, okay lang kayo? Maybe sila yung sisingil ng mga ginagawa natin ngayon. Naalala ko nga isang kanta ng Asin. Hindi ako nagkakamali. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Na ano daw yun? Dati, ang ganda pa ng dagat, ng mga tanawin. Pero ngayon, ano nangyayari? Sira na. And di natin alam. Posibleng hindi lang tayo ang magsasuffer, but these little children that we have. Ulitin ko po, we don't know kung anong ginawa ng babae, pero alam nating may utang siya. And those things, just like us, kung ano man mga ginagawa natin noon, anong ginagawa natin ngayon, sisingilin ito sa atin. Kung anong ginagawa natin sa sarili natin, babalik lang din sa sarili natin. Kung anong ginagawa natin para sa karamihan, we don't know. Pero ang sinabi ng Bible, for what a man soweth, shall also reap. Thank you, Chris. And sinong gustong iutang sa inyong 2? Wala naman? O kayong 2 na lang. Thank you. Thank you, Chris. Thank you, Jarvis. No? Alam natin sa Bible, ito yung nangyari at ito yung problema ng isang babae. And these things, na kung ano man ang ginagawa natin sa buhay natin ngayon, will have consequences. Just like, kung maalala ng mga bata, ang story natin noong nakaraan, ano ba yun? Kay Cain and kay Abel, na ano yung consequence? Anong ginawa ni Cain? Pinatay niya ang kanyang kapatid. At anong consequence sa kanya? Lahat ng makakakita sa kanya, anong gagawin? Siya din ay papatayin, hahantingin. But not those, di naman tayo mamamatay tao siguro, hindi naman tayo kung ano-anong ginagawa natin. Pero remember, those things na may ginawa natin and ngayon will have consequences. No? Kung sisingilin lang tayo ng Diyos sa lahat ng mga bagay na ginawa natin, or even mga kasalanan na ginawa natin, siguro kulang pa ang ating sarili para ibayad. No? That's why every time magpasalamat tayo sa grace ng Panginoon. It is always greater than the utang na kailangan nating mga bayaran. No? Kung bibilangan lang tayo ng Diyos sa mga kasalanan natin, hindi tayo enough para magbayad. That's why there is a Savior who came down from earth
just to offer Himself to save us. Just to save you. Ganyan ka kamahal ng Diyos. Kaya kung isipin, kailangan ko ang pagmamahal niya. Lalo na sa mga people, wag. Saan si Ramilin? Wala nga si Ramilin dito. Si Kuya Tom, nasa likod. May sakit. No? These things will have consequences. In verse number 2, tinanong siya, and Elisha said unto her, what shall I do for thee? Anong pwede kong gawin sa iyo? Tell me, what hast thou in the house? And she said, thine handmaid had not anything in the house. Problema to. Pag may utang ka, wala kang mabibigay. Kahit walang kati, kamot ka na lang. No? Sinabi niya, I have nothing except for a pot of oil. And I want to categorize this four na predicaments niya, and how can we relate to this? Just like this, sinabi niya may utang siya, paparating na yung maniningil at ang ibabayad niya ay kanyang dalawang anak. But here's the reality of life. Letter A, the inevitability of troubles. Inevitability of troubles. Ano ba yun? Just like sinabi ni Thanos, ano ba yung sinabi ni Thanos? I am inevitable. Ano ba yung inevitable? Hindi siya matatalo at walang takas. Walang takas sa problema dito sa mundo. Predicaments or facts are part of life. They will come. Pupunta at pupunta yan sila. Kaya sinabi sa Job chapter 5 verse number 7, buksan lang natin for us to have this background and malalaman natin anong sinabi ng Bible. In Job chapter number 5 verse number 7, the Bible says, yet a man is born unto trouble. Pinanganak ka pa lang. No, even a baby cannot comprehend kung ano yung problema. But her parents know. Mga magulang, alam yan ng mga parents kung anong problema ng isang bata. Kahit hindi yan alam ng bata. Pero yet a man is born unto trouble as the sparks fly upward. Job chapter 14 verse number 1. Sinabi ng Bible, man that is born of a woman is of few days. Ano daw ang oras natin dito? Ang araw natin? Few lang. Ano ba yung few? Konti lang. Konti na nga lang yung oras natin. Ano pa sinabi ng Bible? And full of... Sinong gustong wala ng problema dito? Dalawa lang yan. Kung wala ka ng problema, it's either ganyan ka na or ganyan ka na. It's the inevitability. Basta yun. Inevitable ang trouble. Hindi natin kayang wala na akong problema. Inevitable. No? Ang problema dito sa mundo. Kahit pag anak ka ng woman, anak ka naman lalaki, aman, no? Is of few days and full of trouble. Ulitin ko, predicaments or facts are facts of and part of this life. They will come. And just like this, Pastor, I am serving the Lord, but yet troubles come. Hey, if you are a Christian, hindi ka excuse. Hindi ka excuse. If you are serving God, you will experience trouble. Troubles will come and matatagpuan mo yan. And if you are not serving God, may problema pa rin. No? Maglingkod man sa Diyos o hindi maglingkod sa Diyos, may problema. Maging faithful man ako sa Diyos o hindi, may problema. Nasa church man ako o wala, may problema pa rin. So, Pastor, wala palang kaibahan eh. Hindi na lang, parehas lang pala. Troubles will come. And when you go to church, ganun pa rin. But the difference is, difference ng nasa Diyos ka at wala ka sa Diyos na may problema. This, when we are away from the will of God, it leaves us frustrated and hopeless. Isipin mo may problema ka, wala ka malalapitan. Wala ka ng pera, wala ka pang malalapitan. Wala ka pang Diyos.
But those troubles, kung makikita mo at nandyan ka sa kalooban ng Panginoon, you will think of it and you will learn from it that it may be God's way of bringing you back. Kung wala ka man sa kalooban ng Panginoon at may problema ka, how I pray, maabutan mo sa buhay mo ngayon. Even nandito ka, even siguro kumakanta ka sa choir, even siguro nagsasong lead ka, even nagpipreach ka, but you will have troubles. At kung malayo ang loob mo sa Panginoon, kahit nandito ka sa harap, how I pray, Lord, make some trouble in his life. That, hindi mo naman sana siya papatayin, Lord. Huwag naman sana madamay ang pamilya niya. But make that trouble bring him back to you. Bakit? This serving, itong paglilingkod sa harap, itong pagkanta natin sa harap is not part of, Lord, eto ako, tanggapin mo. It is just a ministry that we want to bless other people, but dapat tama tayo sa Panginoon. Tama tayo sa harap ng Panginoon. But here, this is the difference kung nasa kalooban ka ng Panginoon. But if we are close to God, it gives us excitement na, Lord, ano pa ba? Ano bang reason bakit meron akong ganito ngayon? Lord, make some miracles out of my life. Gawin mo mga mirakulo. No? May problema, then Lord, I know this is your raw materials to build me up. Ito yung kahoy, Lord. Ito yung mga sin. Ito yung mga pako na maliliit, malalaking problema just to build me up. And here, but if we are close to God, it gives us excitement and makes us hopeful for what God's help for our life. Ano ba ang tulong na iabot sa akin ng Diyos? I am excited. Lord, send them troubles. No? Kayo lang. Hindi, kasali si pastor yan. Walang excuse sa atin. Being close to our Savior always brings us benefit. Kaya kung nyo isipin na parehas lang pala, pastor. Parehas lang. Nasa Diyos, wala. Ito nga, asawa siya ng prophet. Wala, namatay. Namatay ang prophet. Ito, pastor, problema. That's normal. Sabi pa nga ng papa ko, that's colors of life. Colors of life. Na ma-experience mo yung pait, ma-experience mo yung tamis, ma-experience mo yung alat, at ma-experience mo yung chapsuy mamaya daw. Chapsuy mamaya. No? Those are troubles of life na gusto ng Diyos for us to experience. And you know what? Ito yung kaibahan at kagandahan na kahit may problema tayo, nasa kalooban tayo ng Diyos. I just want to make this as an example. Habang kami nasa Davao ako while 2022, medyo maluwag na, hindi na pandemic. Gusto ng pamangkin ko, si Prince Liam, kasi ang bahay namin ay mga ilang meters or kilometers from river. No? Yung pinangalan sa school doon, Riverside, kaya hindi naman siya side ng river. Pero habang naglalakad kami doon, may tinatawag na asosasyon. Maraming aso, asosasyon. Nagmi-meeting siguro sila doon at habang parating pa lang kami, bata pa, na naglalakad kami, hawak-hawak ko yung kamay niya. Sabi na, Tito, there are dogs. Oh, okay lang yan, sige lang. Takot na rin ako, takot ako sa aso eh. Lalo pag malalaki niya, okay lang yan. Lumapit na yung mga aso. At isipin mo, ikaw yung bata, may problemang paparating. It's good to have something beside you. And that is our Lord. And yung Diyos. Alam mo yung ginawa ko sa aso? Takot, takbuhan sila. Isipin mo ang Diyos, ang kakayanan ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang matakot. Natatakot. It's normal to have fear. It's normal to have fear. But cling on to leaning on the everlasting arms. Sabi pa sa awitin natin, bakit? Makapangyarihan ang Diyos. Lapit ka sa Papa mo. No? Lapit ka sa Panginoon. In this life, troubles come, but you are safe in God's hand. Ulitin ko, trouble comes, or in this life, troubles come, but you are safe in God's hand. Kaya nga sinabi ng psalmist sa Psalm 23, di ba? Though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for thou art with me.
That's the promise of God sa atin. No? And letter B, letter A, inevitable. Troubles are inevitable in this life. And letter B, troubles, there are troubles that we bring to our family. Hindi natin alam kung sino nagkautang nito. Wala namang sinabi sa Bible. Hindi din natin bibigyan ng interpretation kung wala ito sa Bible. But there are some troubles that we bring to our family. Hindi ko naman sinasabi na ang asawa niya itong namatay. Just like my lolo, gusto ko lang i-share sa inyo. Lolo ko ay mahilig sa treasure. Tres na walang sure. Mayaman siya. Tatay niya rin, no? Mahilig siya sa treasure. At lahat ng kanyang, he is a DNR, matalino na tao. Saludo ako, mataas, matangkad na tao, malaking katawan. Hindi ako nagmana doon. No? Pero matalino siya na tao. Even may mga nagpaano sa kanya yung lupa, magpa-survey, mamata-matahin niya lang yan. Sukat konti, okay na. But when he died, mayaman siya, mayaman yung lolo ko. But when he died, may mga utang siyang iniwan sa amin. At sinong sasalo? Siyempre, ang kamag-anak. Gawa ba ng kamag-anak yun? Hindi. Troubles, sometimes we bring trouble to our family. Just like in the Bible, bangit na example ko yung lolo ko. Hindi ko sinisiraan yung lolo ko. Example lang yun. Nasa langit na yun. Langit nawa. Wala naman. No? Joshua chapter number 7. Just like this. Joshua chapter number 7, verse number 25. Please flash the screen siyang. Joshua chapter 7, verse number 25. And Joshua said, "Why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day." And all Israel stoned him with stones and burned them with fire. After they had stones with them. Sino ba to? It is Achan, na inutusan ng Panginoon. When you are going to that land, full desolation, sirain nyo lahat. Patayin nyo lahat. Bakit? Hindi yan sa akin yung mga bagay na yan. Yung mga tao na dyan. And they even spared the king. Nasabi nila, itong king na to, we can make him a servant. Na makikita natin, papakita natin sa ating mga kaaway na makapangyarihan ng Diyos. Ang mga matatabang baka, we can offer it. But the Lord said, total destruction sa kanila. But Achan, sabi niya, pwede pa to. Itago natin to. No? And because of that, Achan and his family pinatay. And even they battle sa pinakamaliit na kalaban nila during those times, it is AI. Ngayon, malaki yung AI, no? Sa kanilang time, malaki. It is a land. Namatayan sila ng 36 na sundalo with that simple and very small land. Bakit? There is Achan na dinala niya ang sabi ng Panginoon na wag. Kaya patuloy natin ginagawa na sinabi na ng Panginoon na wag, we will bring trouble to our family. And letter C, troubles that incur for standing for what is right and what is true. Troubles will appear. Kung tatayo ka lang na, hindi sir, hindi pwede yan sir. Just like example natin, okay lang Choy? Example natin si Choy. Isa sa example ni Choy, or isa sa problema ni Choy ngayon, trouble. Gawa mo ba yan? Gusto mo ba mangyari yan? Hindi siguro. Pag-pray natin itong mga bata natin sa kanilang school, no? Honor, his flying colors, straight na mula pagkabata. Sabi niya ng mama niya kahapon, all of his life, Pastor, this is the first time, tama po, na hindi napasok sa honor roll. Why? Stand for what is true. Stand for what is right. Ano yun? Ano ba yun, Choy? Ang lalaki ay lalaki lang. Babae, hindi pwedeng lalaki ka, tas ganyan. Hindi pwede. Troubles that incur for standing for what is right and what is true. Just like in Acts chapter 16, verse number 20. Please, flash your screen. Acts chapter 16, verse number 20, na ang mga tao ay nagkagulo. At sinabi nila, and brought them to the magistrates, saying, these men
being Jews, do exceedingly trouble our city. Alam nyo, si Paul and si Peter at ang mga kasama niya, hindi naman nila trouble ang dala nila. They bring peace and they bring the word of God. No? For what is right and what is true, they were bringing hope. They were bringing hope. Even Jesus Christ was spat upon, dinuraan, nilatigo, sinipa, sinampal, sinuntok, tinawanan, just for standing what is right. Gusto ba natin yung mga troubles na yan? No. There are some troubles that incur for standing for what is right and true. And if, just like that, if one day you will be troubled for something what is true and what is right, take heart. Huwag kang panghinaan ng loob. Take heart. You're standing with the Lord. Huwag kang panghinaan ng loob. Those things sa mga bagay na nandito sa mundo, it will just pass away. Pero ang ganyan ng Panginoon, the approval and the crown na ibibigay siya ng Panginoon, it is for eternity. Ulitin ko, if one day you will be troubled for standing for what is true, take heart, you're standing with the Lord. Just like the fourth man in the fire, ang tatlong magkakaibigan na Hebrew sa Bible, after sa Daniel or na nasa Daniel, they were thrown sa fiery furnace. Pinainit pa ng 7 times. Gusto silang patayin. Pero their Lord stand with them. Nakita ng mga tao sa labas, di ba 3 lang yung tao na tinapon natin? Bakit ngayon 4 na? Because their Lord is standing with them. Though hindi man natin nakikita ang Diyos, but when we stand for what is true and right, the Lord stands with us. In John 14:1, kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod, let not your heart be troubled. Ye believed in God, believed also in me. Tingnan niyo yung katabi niyo ngayon. Troubled ba mukha yan? Troubled ba? No? Troubled? Minsan pa, pag mag-asawa, ikaw ang trouble ko. No? Sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Ye believe in God. Pagkagising mo, sabihin mo sa asawa mo, Han, away kayo kagabi. Han, love, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Hindi ikaw yun, ang Diyos yun. No? Huwag kang mahinaan ng loob. Stand for what is right. And according to John chapter 14, verse number 27, John 14:27. Bible drill tayo ngayon. John 14:27. The Bible says, peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as of the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You know what? Ano bang kaibahan ng peace ng mundo? This is only temporary. Ang pera, sabi ng iba, hindi daw makapagbibigay ng kasiyahan ng pera. I say, ibigay niyo yung pera niyo sa akin, sasaya ako. No? Pagbibigay. Pero those things na nagbibigay ng pera na kasiyahan, it is just but for a moment. It is not for eternity. Kaya ibigay niyo na yan, mamaya no? That is the difference of the peace that is in the world and the peace that God leaves us. And the peace na binigay sa atin ng Panginoon, it leaves us to live peaceably. No? And comfort na, Lord, salamat. Kahit ganito, sabi kanina sa verse sa Job, ang buhay ng tao is just but a few and full of troubles. Pero Lord, salamat dahil peaceful na dyan sa langit. Huwag muna ako mauna. Kayo muna. Masabihin nyo, kumakatok si pastor, wala yan. Kahit katok pa kayo ng katok, kahit anong katokin nyo sa kahoy na yan, lalapit talaga yan sa inyo ang trouble. Wala tayong takas dyan. That's why the Bible says, do not be troubled. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. That's the peace that God gives. Ano nga yung number 1? There is a predicament. May problema sa babaeng to. Hindi naman siya yung problema, ngunit may problema siya. Balikan natin sa ating text, 2 Kings
chapter number 4. Sinabi dyan sa verse 1, There cried a certain woman of the wives of the son of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant, my husband, is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. Okay lang sana kung magiging hayahay yung buhay ng mga anak niya, no? Magiging slaves pa. In verse number 2, And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Ano nga ang sagot ng babae? Tinanong siya ni Elisha, tingnan natin. Tell me, sabihin mo, what hast thou in the house? Anong meron sa bahay nyo? Siguro, nag-iisip din si Elisha, no? But before tayo sa number 2, I want to end sa number 1. No? Ano nga number 1? There is a predicament. May problema. But the word name Elisha sa Bible, alam niyo yung ibig sabihin ng Elisha? Eli or Eli, God. Siya, Yasha, Yeshua, salvation. God is my salvation. And sa number 2 point, second point, her possessions. Tinanong siya ngayon ng Prophet Elisha, babae, ano ba ang meron sa'yo? Sabi niya, Sir, she said, Thine handmaid hath not anything in the house. Wala akong kung ano-ano sa bahay ko. But I beg to differ. Sabihin ko hindi. Mali. Unang-una, may tao siya ng Panginoon. Andyan si Elisha. Just like us, there is a prophet. And sa today na time, there is a pastor. She has a pastor. May pastor siya. A prophet, she did not go to the heathens. Hindi siya pumunta sa mga ribulto, kung saan-saan. Each and every one of us should take advantage that you have a pastor, that we have a pastor. Ako, when I am growing up, salamat ako sa Panginoon, may papa at may pastor ako. Kapag nagkasala ako sa papa ko, nagkasala din ako sa pastor ko. Kaya doble yung palo ko. Pero I am thankful, may pastor ako. I am thankful, hanggang ngayon may pastor nable kami. May pastor nable ako. Why? To lead me. May mga plano mali, pagpapaalam, hindi pwede. Hindi ko maintindihan minsan. Hindi ko maintindihan. Lord, okay naman sana. Magpapaalam naman, magpapakasal lang ako. Punta ko lang doon. Hindi pa ako pinayagan. Bakit, Lord? Akala ko ba? Fiancé mo. Should be thankful. And we should take advantage na, Lord, may pastor lang. What? You know what? Yung pastor nyo ngayon, Pastor Haris, sino pa ba? No? I want to listen to your problems. Make me a part of your life. Make me a part of your life. Sabi ng iba, paano namin papaniwalaan yung pastor na yan? Wala pa yung asawa, hindi niya pa na-experience yung mga na-experience namin. Paano kung bata pa yan, mga kulang pa yan? Alam niyo, sagot ko, niniwala nga kayo sa pari. Bawal yung mag-asawa. But God gives us wisdom. In James chapter 1, verse number 5. If any man of you lack wisdom, let him ask of God. And even sa Proverbs, the Bible says, mas magaling pa daw siya sa mga teachers niya. Bakit? Kasama ko yung Panginoon. Yun magtuturo. Yeah, I beg to differ sa kanya. I beg to differ. No? Na ano, wala daw sa kanya. Meron rin. Meron. She has a pastor. Let pastor be part of your life. Pastor, may problema. I pray. Pastor, prayer lang naman magagawa mo. Nakukulangan ka na sa prayer, kapatid. Pastor, may problemang kailangan bayaran. Sabihin nyo lang. Kaya mo yan. Hindi, tulungan natin yan. No? Magtutulungan natin yan. Bakit pa ba tayo nandito? Kundi magtutulungan tayo. No? Pastor, may kailangan kaming desisyonan. Lapit natin sa Panginoon yan, kapatid. No? Let pastor be part of your life. Let pastor know, pastor, may ganito. Let pastor know. Hayaan nyo. Hayaan yung bigyan nyo ng problema si pastor. No? Kaya kita ko nga dito, nalalamin ako.
Ang dami ng linya. 25 years old pa lang ako. Sige lang, okay lang yan. No? Itong mukha na to, papapugayin to ulit ng Panginoon. We don't have a priest here. Walang pare na, sir, ganito, i-confess ko sa iyo yung mga kasalanan. Confess mo agad yan sa Panginoon. But let me know. She has a pastor. May tao siya ng Panginoon. She has a prophet. No? May prophet siya. Nilapitan niya. Iniiyakan niya. And pangalawa, in Jeremiah chapter 3:15, before that, the Bible says, and I will give you pastors according to my heart. Sabi ko nga, and hindi ko sinabi to sa inyo agad, sinabi ko lang to last Sunday afternoon. When I first arrived here, sabi ko talaga, nung kumanta kami dito, naalala ko pa yun. No? Nandito pa ako, nakaupo niya, no? Sa poste na yan. Sabi ko, hindi na ako babalik doon, kakanta lang ako. Paglabas namin, sinabi ni Sir daw sa akin, Nak, kukunin ka daw ni Pastor Miguel mag-center doon. Sabi ko, no po, ayoko na. Sabi ko talaga, ayoko Lord. Pagpasok pa lang, ayoko na eh. No? Pagpasok pa lang doon, sabi ko, grabe naman tong church na to, dito talaga nila napili. Salamat tayo sa Panginoon, nandito tayo. Salamat tayo sa mga Atanasio, salamat tayo kay Nanay Babes at Tatay Romy. Pinapagamit nila to. And salamat tayo sa Panginoon nila. I will give you pastors according to mine heart. Sabi ng Panginoon. And pangalawa, hindi lang pastor, meron siya, hindi lang prophet, but she had a pot of oil. Save a pot of oil. To say that she only had a pot of oil, she was in scarcity. Kulangan, gutom, wala nang iba. Kasi pwede naman, pagdating mo sa bahay, anong meron ka? May TV ka, may pwedeng iprenda. May sofa kami, pwedeng ibenta. May mga speaker. Pero sa kanya, pot of oil. Just a pot of oil. Having, hindi natin alam kung anong situation itong meron talaga sa kanila eh. Hindi nga natin alam kung tagutom ba to or kung ano ba to sa kanila. But just like this, having that small portion of oil, is just like having something small or little is room for God's mighty work to be done. Ulitin ko, having that small portion of oil, having that pot of oil, having something small or little is a room for God's mighty work to be done. Pastor, di naman siguro ako gagamitin ng Panginoon sa mga kaklase ko. Bata pa po ko eh. Naalala natin si Moses and his rod. Kung rod lang yun, wala namang silbi yun. Mabubulok na lang yun at wala. Pero sinabi ng Panginoon, Moses, what is in thine hand? Sabi niya, rod, Panginoon. And that rod, ano nangyari sa rod? Naging ahas, naging nahati, ang Red Sea, at kung ano-ano pa. Just like Samson, kung ano man yung preaching natin noong nakaraan, that he used a jawbone. Panga. At doon niya pinaslang ang mga kalaban, Philistines. And, alam niyo, di ko nasabi ito noong nakaraan, that jawbone, kahit patay na yung as na yon, nagamit pa rin ni Samson. No? Maliit lang yun, di naman ganyan kalakihan siguro ang panga ng ano ba yun? As. Ng parang kabayo na maliit. Donkey. Hindi naman eh. Mga ganyan lang siguro. But how I pray, just like this, na para tayong jawbone ng donkey na yon. Na I pray, somebody will still pick up our lives and say, buti na lang nung buhay pa si Ninong Choi. No, si Choi. Kung dumating sa time na mawawala na si Choi, salamat ako kay Choi, nagturo yun sa amin na mag-pray talaga tayo. Na lumapit sa Panginoon. Tinuruan ako ni Brother Choi na studies is dapat ayusin mo, but it's second pagdating sa Panginoon. Sa mga kailangan natin gawin, salamat ako. And I hope and I pray na pag nawala man tayo dito sa mundo, pumanaw man tayo sa mundo, someone will say, Lord, thank you for the life of ganito. Nagamit siya sa buhay ko ngayon.
And even in saying she had a pot of oil, alam natin sa Bible that the oil or the Holy Spirit is hinalintulad din sa oil. It is the emblem of the Holy Spirit. She was in possession of the Holy Spirit. In 1 Corinthians chapter number 2, verse number 13, ano ba ang Holy Spirit sa atin? In 1 Corinthians chapter number 2, verse number 13, the Holy Spirit is our teacher. Nagtuturo sa atin ng mga bagay, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. In John 15, verse number 26, the Holy Spirit is our exalter of Jesus. In Ephesians chapter 4, verse number 13, the Holy Spirit seals us. Alam natin yung verse, di ba? In whom you also trusted, after that ye heard the word of truth, in whom also that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. In John 15, verse number 26, that oil, the Holy Spirit is the comforter. Comfort sa atin. In John chapter 16, verse number 18, He is the convictor of sin. Kaya every time na natatamaan tayo ng salita ng Diyos, you say, thank you, Lord. The Holy Spirit is working. No? Gumagawa pa siya ng mga bagay sa buhay ko. Hindi yung, pastor na naman, yan na naman. It is the Holy Spirit. Kung patay ka, hindi ka makakaramdam. And also in Acts chapter 1, verse 8, the Holy Spirit is our empowerment. He is everything that you need. Kung sabi pa lang dito sa verse, yan lang meron ka, pero that is everything that you need. Yan lang yung kailangan mo. God did not leave you empty-handed. Meron at meron ka. Kaya kung anak ka ng Panginoon ngayon, especially kids, listen, pag sinabihan kayo ng classmates mo nyong wala kayong kwenta, hindi The Holy Spirit did not leave me empty-handed. May kwenta ako sa Panginoon. Kahit wala akong kwenta sa'yo, may kwenta ako sa Panginoon. I have the Holy Spirit within me. He is my comforter. He is my teacher. He is my exalter. He seals me. He convicts me of my sin. He is my empowerment. Siya yung power ko. God did not leave us empty-handed. Kaya even though may problema siya, ang babaeng to, she had possessions. May pastor siya at may Holy Spirit siya. I do believe she is saved. No? Verse number 3. Then he said, go borrow the vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not of you. Sabi ni Elisha, yan na lang meron ka? Sige, ang gagawin mo, manghiram ka ng mga lagayan. Mga pot, mga vessels. Hiram ka sa mga kapitbahay, labas kayo. At ipunin nyo lahat. Ipasok natin sa bahay natin. At pagpasok nito sa bahay nyo, sarado nyo lahat. In verse number 4, when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt thou pour out into all the vessels, and thou shalt set aside that which is full. Ano daw meron sa babae nga? Pot of oil. Pot of oil lamang. Ang sinabi ni Elisha, sige, hiram kayo, dalhin nyo dito sa bahay, sarado nyo yung mga pinto. And every time they pour the oil, napuno na ang isang lagayan. Next, buhos na naman. Puno na naman ang isang lagayan. Buhos na naman. Puno na naman ang isang lagayan. This is God's preservation. That's our number 3. God's preservation. In Exodus chapter number 22. Buksan lang natin. This is my last point. Exodus 22, verse number 22. The Bible says, ye shall not afflict widow or fatherless. Ano ba to? This is a widow, namatayan siya ng asawa. And God has a special portion in His heart for the widows. Sino bang widows dito? Si Sister Aida lang naman. No? Wala pa namang iba sa atin. God has a special place in His heart for you. Si Aida. Thou shalt not afflict the widow. God cares for His people. Bakit ang mga widows during those times, wala silang magagawa? Pag namatayan sila ng asawa, they lead to prostitution or begging. In Psalm 82 verse number 3, tingnan lang natin, ilang verses.
Psalm 82, verse number 3. Ano bang sinabi ng Bible? Psalm 82, verse number 3. The Lord said, defend the poor and fatherless. Sali yung mga anak niya. Do justice to the afflicted and needy. In Deuteronomy chapter 24, verse number 17. Deuteronomy chapter 24, verse number 17. Anong sinabi ng Bible? Thou shalt not pervert the judgment of a stranger, nor of the fatherless, nor take a widow's raiment to pledge. The Lord has given you special attention sa mga walang asawa sa Bible. And just like every one of us, hindi lang sa kanila, hindi tayo papayag sa atin ay dalang pagpapalain ng Panginoon. No? Tayong lahat. God cares for His people. That's why if you are widow in this morning, dati ay dalang naman to, I want to encourage you. You are loved by God. Today, you have God. And sa ating lahat, just like that, wala na pong kaming natira. Wala na, eto na lang. Lord, eto na lang. But tingnan natin sa verse, ano ba ang nangyari sa 2 Kings? Chapter number 5. Sabi niya, so she went from him and shut the door upon her and her sons who brought the vessels to her. And she poured out, binuhos niya. And it came to pass when the vessels were full, that she said unto her sons, bring me yet a vessel. Dala pa kayo. Dala pa kayo. Vessels more. And the oil stayed. The oil stayed. Sinabi niya ng kanyang anak, and he said unto her, there is not a vessel more. Wala na po. Wala na. Wala na. Puno na lahat ng mga hiniram natin sa kapitbahay. No? Ganyan siguro pag kawawa to sila pag Christmas season to. Bakit punong-puno ng mga spaghetti, ng fruit salad ang ating mga container, wala silang mahiraman. Pero eto marami. And the oil did not stop. Hanggang sa sila na mismo nagsabi, wala na pong vessel. Wala na. And doon pa lang tumigil ang oil. The oil did stop. Ano makikita natin dito? Makikita even her pursuits, no? That napupuno. Kung ang mga bagay na pinapagamit at inaalaw natin gamitin ng Panginoon, hindi ito empty. Hindi ito sayang. Ngunit binibigay ng Diyos na puno, bigay. Kung kailangan mo pa, sige, gamitin pa natin. And even in serving the Lord, ito mga kapatid, alam nyo ba, it is ilang linggo na tayo magkakasama dito. No? Ilang linggo na. Weekdays, may ginagawa tayo. Tama? Weekends, nandito tayo. Lord, wala na kaming oras, Lord. Mahina kami. Pero habang tumatagal, tingnan nyo, lumulusog, pumupogi lalo. No? Just like that, don't stop the oil. Kung ano man yung ginagamit ng Panginoon, Lord, wala na. Don't stop. Don't say wala na. Kasi pag sinabi mong wala nang paglalagyan ng Panginoon. Lord, eto lang, meron kami. Pero Lord, I will give this. Papagamit ko ito sa iyo. The challenge in this is, do not stop doing something to God. Huwag kang tumigil. Lord, pagod na ako. His strength will renew you day by day. Just like these vessels, wala na po. Pot of oil na lang po. Pot of oil. Wala na. Buhos. Napuno pa. Buhos pa ulit. Napuno pa. Para mang-inasal, no? Hindi ka pag-uubusan ng Panginoon. Hindi mauubos yung blessing ng Panginoon sa'yo. This is what will happen if we will just let God, allow God work in our lives. Lord, not me. Not me. Hindi ako. Though it is illogical sometimes, Lord. Illogical, ilang tao lang kami and we're praying for a lot. Lord, di kaya to. But if you will just stop, if you will stop
then the Lord will also stop. Tama na. Wala na pala, ayaw mo na, then, okay. But here in verse number 7, makita natin, then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil, and pay thy debt, and leave thou and thy children of the rest. Isipin lang natin, what if she said, ayaw kong lumapit doon? Hayaan na natin itong mamatay tayo? Wala din naman eh. Eto na lang meron tayo, pot of oil na lang. Ano mangyayari? But if you'll just allow that vessel to be used, hindi po naubusan ng Panginoon. Amen? Hindi po nagkukulang ang Panginoon. But if you'll just say, Lord, ayoko na, then it will stop. That's why don't stop the oil. Huwag niyong pigilan. Kaya ano nga ulit yun? Don't stop the oil. Number 1, ano nakita natin sa babaeng to? May predicaments, may problema, may utang siyang malaki, at ang kabayaran ay kanyang mga 2 anak. Si Jarvis at si Chris. No? Yun na lang yung bayad niya. But, sinabi niya, wala na po akong meron. Wala na. Tinanong siya ngayon, anong meron sa'yo? Wala po. But I have a pot of oil. And God used it. That's why when we put something in God's hand, hindi po magkukulang. Hindi po mauubos. For 38 years dito sa Shiloh, wala man ako. Pagka 38 pa lang ako dumating. Pinagkulang na ba kayo ng Diyos? Meron na ba? Kahit nagkaka-deficit minsan ng 1,100,000. No? Hindi po naubos ang blessing ng Panginoon. Ang pera ay iikot lang yan. Parang gulong daw ang buhay. Minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan nasa vulcanizing shop. Lahat. Hindi naman. Pero ganyan ang buhay. That's why don't stop. Continue. Kung may predicaments may problema, then, thank you Lord. Papalahan mo kami na lilipas din kami dito sa mundo. Thank you Lord dahil I can rely not on myself but upon you. Pangalawa, ano yung pangalawa? Her possessions. Ano meron siya? Yes, a prophet. Na pot of oil. Anong makikita natin doon? Don't stop it. God will make miracles out of that small pot of oil. Kaya sa ating lahat, for this morning, don't stop the oil. Huwag mong hinderan ang blessing ng Panginoon sa iyo. It is not only blessings, may problema, but after that, God will make a door, a gate for you to escape from that problem, that predicament. Naintindihan po ba natin ang salita ng Panginoon? That's why don't stop. Patuloy lang, mga kapatid. And please pray. Ngayon, uwi kami sa Davao. Flight namin is from Manila to Butuan. Pupunta siguro kami Surigao. Mga dagat doon. Dalan lang ako ng bato. Bato. Please pray for us na birthday, 83rd birthday ng lola namin. And may mga speaking engagements sa ilan na churches. And please pray. And habang nandito, later si Tatay Peter ay magdala sa atin ng mensahe. Sir Peter, and sa atin, binigyan ko na kayo ng those things gamitin natin sa ating paglabas. Don't stop the oil. Don't stop sharing God's word. Naway, walang maligtas kung nandito lang tayo lahat. Let's go out and tell them that Jesus saves. And as I close, before tayo mag-pray, and before sa last song, balik po kayo before 2:30, 2:15. Balik kayo agad. After lunch, pahinga saglit, and let's go out. Then take pictures. Kaibiganin niyo yung mga mapuntahan niyo. Kaibiganin and make them as a prospect. Tell them na may church po tayo. Pero huwag niyong pilitin. Huwag niyong sabihin na makasalanan kayo, ganyan na kayo. Ngunit explain lang natin ang kasalanan ng isang tao na nainhirit. And later this afternoon, we still have program. Kuya Marlon will be the presider. Choi will
song leader and Tatay Peter will bring us the message. Don't be late. No, 2:15, balik na. And reminder, this coming February 15, hindi nakalagay doon sa announcement, but it will be our Love Sunday. No? We'll see to it na maayos natin, we'll assign people, and kung may mga talent kayo, lapit lang kayo. No? Kasi doon natin malalaman na, Lord, gamitin mo kami sa maraming paraan. Let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you sa mensahe naming napakinggan ngayon. We pray, Father, that just like this woman, though there are predicaments in our life, but Lord, we have a Savior. We have a God who owns everything, who knows everything. At alam niya, Panginoon, at nagkikare sa amin ang Diyos na meron kami. Salamat, Panginoon, for the possessions na meron kami. Sometimes, maisip namin na wala kaming meron sa buhay. But Lord, sa inyo pa lang, we are victorious. We already have plenty, Panginoon. Even the salvation that you've given to us. Salamat, Panginoon, sa inyong mga taong ginagamit sa buhay namin, even for the pastors, for the prophets, for friends, Panginoon, yung ginagamit for us to know and to learn na kayo ay gumagawa ng paraan sa iba't ibang paraan at panahon, Panginoon. Sa mga problema na meron kami, laging may solusyon na inyong binibigay. Salamat, Panginoon, even though iilan lang ang meron kami. But if we will put it into the hands of our Savior, to the hands of our Lord, wala pong maliit na bagay sa inyo. And Lord, even for this mission work, for this Shiloh, Panginoon, ilan lang kami dito, Panginoon. Hindi kami karamihan. But Lord, if we will just be faithful, zealous sa inyong gawain, at ibibigay namin ang aming buhay sa inyo, you will use this mission work to be a beacon of light sa community na ito, Panginoon. Lord, we pray sa mga pursuits namin sa buhay, Panginoon. We pray na unahin namin kung ano mga nararapat. Alam namin na, Panginoon, na dapat unahin, which is you. Lord, help us. Sa mga kung ano man binigay niyo sa amin, Panginoon, help us to be good stewards of this. Sa time, sa treasure, sa talents, sa technology, sa kung anong meron pa kami, Panginoon. Help us to be good steward. And help us not to stop, because if we will stop, that is the time that you will stop din, Panginoon, na gamitin kami sa buhay namin. Lord, I commit this congregation sa inyo. I pray that we will do more this 2026 para sa inyo. Thank you for setting us aligning us, Panginoon, sa church where we can say that this church is church that Jesus built. Salamat, Panginoon, for this message. Salamat sa inyong mga tao na mga ginamit ngayong araw, and even sa congregation, Panginoon. Love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. And before tayo sa ating closing song, ibigay ko po ang Please Get One and Pass. Ulit. Choy, ibigay din sa kabila. Leading ko po, this is for our lot and building commitment sa mga members. This is for you, and sa mga hindi members, please, ibigay pa rin kayo na. Depende na po sa inyo. This is our lot and building commitment. May 20 dyan, may 100, may 200, 500, 750, 1,000. Pero don't limit, don't stop the oil. Sabi pa nga kanina, don't stop the oil. Now this, and lagay nyo po ang total for the year. Kahit hindi monthly, kahit hindi weekly, mabibigay. But put the total amount for the year. Total amount po natin, ilagay nyo. Lord, increase our faith. No? Total amount for the year, the name, then hatiin natin. Sige, lagay nyo na po. If you have ball pens, lagay po natin. Then, hatiin natin. And then, this will be for you. Itong maliit, sa inyo po to. And malaki, lagay po natin sa ating offering plate. Offering plate po natin.
Sige po, para matotal po natin mamaya lahat. We're praying na mabilis nating makuha itong pinagpipray natin. No? And total po, yan po yung total. Dito po sa baba, for a year. Lord, for a year. Ilang months pa ba? 11 months. 11 months. Kailangan kasama ang January. Pero yun na yun, nabigay natin. Pero ngayon, tingnan natin. Lagay po natin dito and cut it. Then ihulog po natin tong malaki. Then keep mo to, ang maliit. Para mapapalahanan ka. Lagay mo sa wallet mo para pag open mo, uy. Yung ID. And later po, sa mga susunod na pagkakataon, pag ma-okay na natin, we'll post it here. Hindi naman para sabihin na, mas malaking bigay. Wala pong ganyan, no? Walang ganyan na mas malaki siya. God gives us kung ano yung pangangailangan natin and just bigay. Wallpaper sa cellphone. Please write your name po. Para malaman natin and matrack natin ating mga binibigay. Hindi po to papunta kay pastor. No? 50% lang. Hindi. Para po ito sa lahat natin. So, salamat tayo sa Panginoon for using Nanay Babes and Tatay Romy. Paggamit sa atin dito. But this is also wise for us. Okay na po ba? Sa offering plate na lang po. Then mamaya po, pa-compute po na itong sali. Then, announce po natin mamaya hapon. Yes po. Opo, opo. Total na lang po kung gusto niyo po magbigay, maging part. Ayun na po. Depende na po sa puso. Sige, before po natin ibigay, let's pray muna. Pray po muna natin. Let's pray. Panginoon, we have this commitment, Panginoon, na gusto naming paggamit ang inyong mga binibigay din sa amin, Panginoon, para sa inyong gawain dito sa Balara. We pray, Father, na makahanap kami ng lot and building, Panginoon. But right now, Father, we're just committing this amount sa inyo, individually, Panginoon. But Lord, we pray that increase our faith. Na alam namin, Panginoon, this is not just for us. This is for you. And alam namin, Panginoon, according to the word kanina, will not stop until meron pa. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin na we don't live here on earth just for this money, but for your glory. Help us to glorify you in this amount. Malaki man, maliit. Help us to be committed at gagampanan namin. At gagawin namin to ang aming mga commitment sa inyo, Panginoon. Lord, hindi namin alam kung gaano katagal itong lot and building na to yung bibigay nyo sa amin. We have visions, Panginoon. We have mga gusto mangyari sa church na ito. But Lord, everything is in your hand pa lang, Panginoon. And by your grace, you will give it to us if we will just have that faith sa inyo. Help us na maging faithful sa aming ibibigay. Help us, Panginoon, na not to give na out sa something na eto lang, basta na lang. But help us to give faithfully, Panginoon. And we commit these things sa inyo. In Jesus' name we pray.
Amen. Bigay po natin ang malaking slip dito po sa offering plate na lang, Choy. May laman po ba itong pula? Dito na lang. Dito na lang po. Ilog po natin. And let's sing last song. Choy, please. Keep po natin to para mapalalahanan po tayo. Thank you. Test, hello. Yan. Amen. Good afternoon na po. So, let's all rise. Tayo po'y tumayo and let's sing our closing hymn. To God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Ladies, please. All together now. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. All men. Great things He has taught us, great things He has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our worship, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Pray. Aming Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa araw na ito kung paano niyo po kami sinamahan sa aming pong pananambahan, sa aming pong pagpupuri at pagsamba sa iyo Diyos. Salamat po Panginoon sa presensya ng bawat isa sa narito. Dalangin po namin Panginoon na inyo po kaming pagpalain sa aming pong pansamantalang paghihiwalay. Ingatan niyo po ang bawat isa na uwi sa kanilang mga tahanan, na baon-baon Panginoon ang inyong pong mga salita na inyo pong ibinigay sa aming mga puso sa umagang ito. At Lord, salamat po sa anak mo na ginamit mo sa umagang ito sa paghayag ng inyong pong pansalita. At dalangin ko po Panginoon na ang aming pong mga narinig ay hindi lamang ito narinig namin, kundi ay i-apply namin ito sa aming mga buhay.
Lord, salamat po maging sa pagpapala na aming pong pagsalasurahan sa tanghaling ito. Pagpalain niyo ito, Diyos, na magbigay ng kalusugan at kalakasan sa aming pong mga pisikal na pantawan. Maraming salamat po. Ang lahat ng papuri ay aming pong binabalik sa inyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa lahat at maging nandyan po sa mga nasa Zoom.